nagkaroon ng resisting po yung kalaban, gagamitin nyo na po ng rules of engagement. Pwede na po kayo pumasok doon sa self-defense. Pwede nyo po siyang ipagtanggol ang iyong sarili kung may aggression na nagaganap. Tandaan nyo po kung ano yung nilalaman ng ROE, Rules of Engagement. Welcome back ulit sa ating episode number 4 na. At pa-like at subscribe, pakipindutan na rin po ang bell icon para bilang suporta sa ating YouTube channel at para na rin update kayo sa aking susunod na mga video, para at marami tayong matutunan, para magkaroon tayo ng knowledge. Knowledge is power, ha? Diba? Ang ituturo natin ngayon sa episode number 4 ay ang samud. Ito po yung mga dagdag na dokumento doon sa pang-tatlong episode ko regarding doon sa booking o pag-file ng kaso. Kailangan nyo po mga ganitong dokumento pa, yung medical certificate, certificate of authority. Tapos nabanggit ko rin naman yan doon sa pangatlong episode ko, yung medical certificate na lang ang kailangan nyo, kasi hanapin ng pulis yan pag na-turn over nyo na sa pulis, para clear yung yung suspect, tinurn over nyo sa kanila, para hindi kayo babalikan mamaya binugbog doon ng pulis. Hindi natin masabi, maging aware lang tayo sa ganun. Pero ganun ang procedure talaga na ginagawa pag nag-file ng kaso. Kailangan nyo ng certificate of authority. Ito, dagdag lang ito sa mga dokumento na kailangan nyo kapag nagpa-file ng kaso. Itong certificate of authority, tsaka listahan ng mga recovered evidence na items. At the same time, kasama din po yung items na na-recovered bilang evidence doon sa kaso. So, kapag dinala nyo na sa prosecutor for inquest proceeding, kailangan kasama ang suspect para siya ay manunumpa doon. At kasama doon sa salaysay niya na kanyang statement, pati na rin yung apprehending officer, manunumpa sila doon. Yan, karagdagan lang yan doon sa pangatlong episode ko na mga dokumento. At medical certificate, kailangan po yung medical certificate. Hanapan po yan ng pulis para clear sila kapag na-turn over mo na doon sa police station, para hindi ka babalikan kung sakaling may mangyari doon sa suspect o nabugbog. At least na-turn over mo sa kanila ay clear yung suspect. Modus operandi. Itong modus operandi na-discuss ko na ito sa pangatlong episode ko, pero hindi ko pa ito napapaliwanag kung ano ang definition nito at kung paano ginagawa itong mga modus operandi nito. Una, price switching. Ang price switching naman, bibili ang customer ng 1 kilong manok. Example, 1 kilong manok. Tapos, bibili siya ng mga 10 kilong manok. Pag nabili niya na yon, pag sama-samahin niya na yan sa postcard, iikot-ikot siya doon sa selling area, kukunin niya yung price doon sa 1 kilograms at itatransfer niya doon sa 10 kilo.
Yan ang tinatawag na price switching. So, sa supermarket kasi, hindi na napapansin ng mga cashier yan sa dami-daming mga tao. Basta scan lang ng scan yan sila. Hindi na iniintindi yung magkano price na yan. Scan lang ng scan yan. Kaya dapat laging aware kayo yan, lalo kung civilian ka sa loob ng supermarket. Mamonitor mo yung galaw nila na linga ng linga, tapos may binubuting-ting doon sa items na binibili nga. Yan ang tinatawag na price switching. Pangalawa, connivance. Ano itong connivance? Ang connivance nito, involved dyan ang isang empleyado. Ang cashier. Involved ang cashier. Itong connivance na ito, medyo mahirap siya hulihin lalo kapag maraming tao. Kasabwat ito ng isang cashier at saka doon sa magnanakaw, shoplifter. Kukuha ng maraming items yun, pipila doon sa cashier. Kung magaling ka manghuli dyan, maano mo yan, mahuhuli mo yan. Ngayon, sa lawak-lawak ng supermarket na yan, ilang counter yan, 1 hanggang 30 yan. Lalo kapag sa SM supermarket ka, SBI, hypermarket, Save More, ganun. Ang connivance na yan, mga malalaking items ang kinukuha niya nila. Pag in-scan nila yan, kinukubira nila yung barcode para hindi pumasok. Sige lang, scan lang yan. Ngayon, mamonitor mo yan at kapag kinukubiran yung barcode at hindi tumutunog yung scanner ng ng computer, yan, maghinala ka na. Yan ang tinatawag na connivance. Doon sa modus operandi ng mga magnanakaw. Swindling. Ano itong swindling? Itong swindling medyo mahirap hulihin ito. Kasi panluloko itong ginagawa nila eh. Ang ginagawa naman nila, bibili sila ng kunyari isang karni ng baboy. Tapos bibili sila ng mga karni ng manok. Ganon din ginagawa nila. Ihahalo nila doon yung manok, baboy, paghaluin nila yung manok sa baboy. Ayan ang tinatawag na swindling. Maraming klase ang swindling na yan. Pang-apat, fraud. Ano itong fraud? Yung fraud naman, medyo mahirap hulihin ito kasi may kasabwat din itong empleyado sa doon sa may halimbawa mga butcher ng mga karne. Yan, may mga other form of fraud naman yan. Nangyari yan na sa nahuli namin dati. Nagluloko sila. Ginamit nila yung bumili ng sudas at yung giniling na karne at may nilagyan din ng palaman sa loob ng mga karne. So ang price noon ay yung napakamura lang, tapos sa loob noon may mga karne pala. Ganon ang fraud, panluloko. Kasama din yan sa mga credit card na ginagamitan nila ng fraud na credit card na hindi kanilang pag-aari, na ginagaya nila yung pirma at nakukopya nila ang mga details noong may-ari ng credit card. Yon ang tinatawag na fraud. EPID system. Ano itong mga EPID system? Ang EPID system naman ay magbibitbit sila ng may kasama silang bata, tapos kasama nilang bata dito, nag-iipit sila ng items dito para hindi makikita, tapos lalabas yan sila sa checkout counter. Yan ang EPID system. Ang sunod naman na yung magic bag. Ano itong magic bag na modus operandi? Itong magic bag na ito, medyo malaki ito, tapos mayroong butas sa gilid pala.
kapag naglagay sila ng items, lagay sila ng maraming items, kapag i-apprehend mo na sila, kailangan maging aware kayo dyan. Pwede kayong ma-false apprehension dyan. Kapag kayo ay nag-apprehend doon sa nagduda kayo na bakit walang items, kakapain nyo yung baba ng bag. Nandoon sa ilalim yon. Pagbukas mo, na-apprehend mo na siya, walang laman. Yung pala, nandoon sa loob. Maging aware kayo dyan, mga kapatid. Lalo kapag civilian ka. Magic box. Ganon din ang mangyayari. Sa box nila nilalagay, kapag binuksan nila yung box, walang laman. Yung pala, nakailalim din doon sa box. Yan ang mga modus operandi ng mga kawatan o mga shoplifter sa inyong area of responsibility. Maging aware kayo, mga kapatid. Ingat. Ito yung mga galawan ng mga kawatan sa inyong area of responsibility. Kailangan maging aware kayo dito. Kung ikaw ay civilian, ma-identify mo siya. Yan, yung palinga-linga, yung galaw niya, huwag mo nang pakawalan yan. Subaybayan mo yan. At mayroong kagawang kalokohan yan. Yan. Kumuha siya ng items. Itong items na ito ay pang-cover niya lang yan doon sa titirahin niyang items. Ibang-iba sila sa galaw ng mga ayan, pinasok. Ibang-iba sila sa galaw ng mga professional. Ang mga professional ay nagpi-perform sila. Ayan, nagpasok na siya ng item sa bulsa niya, nakita nyo. Ang mga professional ay nagpe-perform na sila, marami yan sila. Nagpe-perform, iba yung nagpi-pick up, iba yung naglalagay sa bag, iba rin yung carrier palabas. Ganon, may kanya-kanya po silang papel. Pero itong professional na ito ay ano lang, amateur lang ito, natukso lang ito sa items na kanyang kinuha. Ang video na ito, panoorin nyo sa actual kung paano i-execute ng proper arresting sa inyong area of responsibility. Panoorin nyo itong video na ito. Paano i-execute yung proper arresting ang kriminal. At kung magkaroon ng resist yung kriminal, gagamitin po ninyo yung ROA, Rules of Engagement. Ganito po yung proper na pag-aresto sa kriminal na gamit ang pusas sa inyong area of responsibility. Huwag kayong kakabahan, huwag kayong matakot kung kayo nag-aaresto. At kailangan nakapokus kayo doon sa kriminal na inaaresto nyo. Mamaya may dala siyang mga patalim at pwede po siyang mag-resist o may magaganap na agresyon. Ay kung sumusunod naman po yung suspect na inyong hinuhuli, walang problema. Ito po ay basic lang ito. Ituturo ko sa inyo kung paano arestuhin yung kriminal at kung paano gagamitan ng pusas na hindi nakakasakit sa suspect. Kaya ganito po yan. Ito, kunyari hinuhuli ko na siya. Pwede kang gumamit ng barel o kung mayroon talaga siyang patalim, pwede mo siyang tutukan. Ngayon, may barel sa kunyari na dala. Tutukan mo siya. Taas ang iyong kamay. Talikod ka sa wall. Huwag kang kikilos ng masama. At nakatutok ng baril sa'yo. Ibaba mo yung baril, kung may dala kang baril. Pasabog tinutukan mo siya, pwede mong mayroon kang security sa likod mo. Kung nag-iisa ka lang, kailangan padapain mo siya kasi tagilid ka. Pero kung may kasama ka naman na security sa likod mo, pwede mo siyang kunin ng pagganon. Lagay mo sa likod yung isang kamay niya. Ganon. Ganon lang. Iikis mo para hindi na siya pumalag. Ganon lang po kasimple, mga kapatid. Yan.
Pag napusasa na siya, pwede mo sabihin sa kanya, inaaresto kita sa inyong pagkakasala. May karapatan kang mananahimik at may karapatan kang... Ito ang pangalawang senaryo. May dala siyang patalim ang kalaban o may baril siyang dala. Ganito ang dapat yung gawin. Ituturo ko lang sa inyo na aktual, ang basic kung paano ang proper arresting na gamit ang usas. Basic lang po ito. At kapag aktual mo siyang nakita na may krimen na siyang ginawa or mayroon siyang ninakaw o may nagre-resist na yung kalaban, pwede mo uli siya tutukan. Nagre-resist na, may halos 1 meter na lang ang layo sa inyo, pwede mo siyang tutukan o ipapababa mo yung ibaba mo yung ang baril mo, baba, dapa. Yan, pagkadapa niya, basic lang ito tinuturo ko sa inyo. Pagdapa niya, paikisin mo yung paa niya at ilagay mo yung paa mo dito sa gitna para malak na siya. Akuha. Pagdalak na yan, hindi na yan makakagalaw yung suspect na hinuhuli mo. O kung mayroon man siyang kasamang biglang nag-resist o tumulong dito sa kasama niya, pwede mo bumunutin yung barilin mo kung sino yun. O kung mayroon ka mang mag-iisa ka lang, yun talaga gagawin mo. Kailangan alerto ka, tumitingin ka sa paligid mo. Pag nalak na ito, hindi na siya makagalaw. Kukunin mo yung baril niya, ilayo mo sa kanya, at kukunin yung kamay, pusasan. Ganoon na kadali yan, kasi hindi na yan siya makapalag. Inaaresto kita sa iyong pagkakasala. May karapatan kang manahimik at may karapatan kang kumuha ng iyong abogado para ipagtanggol ang iyong sarili. Ganun po. Magkaroon ng resisting po yung kalaban, gagamitin nyo na po ng rules of engagement. Pwede na po kayo pumasok doon sa self-defense. Pwede nyo po siyang ipagtanggol ang iyong sarili kung may aggression na nagaganap. Tandaan nyo po kung ano yung nilalaman ng ROE, Rules of Engagement. Thank you mga kapatid. Ang pagkakaiba ng qualified theft at saka theft. Ang qualified theft po ay involved dito yung empleyado. Kasi ay pinagkatiwalaan sila ng kanilang kumpanya pero gumawa sila ng pagnanakaw. Ito ay mas malaking kaso kaysa simple theft lang. Ang piyansa ng qualified theft ay medyo malaki po, 24,000 ang pinakamababa. Itong simple theft naman, itong shoplifter ay medyo mababa lang po ang piyansa ng mga ito, kaya ginagawa po nilang hanap buhay ito kasi napakababa ng piyansa. Kapag ipinakulong mo ito, itong mga professional shoplifter na ito ay hindi naman ito umaattend ng hearing. Kasi iba-iba naman po yung address na ginagamit nila, saka hindi naman kanilang pangalan. Kung ikaw ay experience na sa SM Security Force, makikita mo sa security office niyo ay iba-iba ang mga pangalan nila pero iisang mukha lang. Ganon ang mga professional, doon mo sila ma-identify na professional sila. Pagdating ng hearing, hindi po yan umaattend ng hearing. Kaya sila yung mga professional.
Kaya mababa po itong piyansa nila. Kaya po ulit-ulit. Kung may power lang po tayo na mag-apila sa attorney na pataasan para iwanan na nila yung ganitong klase. Ito po yung mga dokumento na ipapakita ko na nagpapatunay ito po aking mga sinasabi ay totoo at ito yung na-experience ko na. Itong mga dokumento po ito. Hindi ko po ito ay gawa-gawa lang. Ito ay pinagdaanan ko na ito. Mahabang panahon ko na itong pinag-aralan. Hindi naman po ako abogado, pero may experience po ako pagdating dito sa mga case file na ito. Itong qualified tip na ito. Ito, may ipapakita.